Maayong adlaw mga katambayan no kaniya usab kita sa tuwang tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes mga katambayan, sa usab kita karon sa atong panaguban karong adlaw no. Anyways mga katambayan no, before ta mo ginod sa unahan no, ato asa ning i-kon itong mga ay pasadahan nato ning kuno events atong kaila diha sa SM City Davao Maygala kun asa ginapahigayon karon no ang Coffee Festival no. Coffee Festival kada tuig man na gina-celebrate ang Coffee Festival no, kung asa ilahang theme karon is Tara Kape. Nana siya dira sa may SM City Davao Annex no sa atrium. Dali ra ninyo makita na no. Kung asa mga katambayan na sila'y kuan no, mga display sa mga managlahi nga produktong kape no. Actually puro may kinakape. Lahi-lahi nga kuan no, style no, pero well kung gusto mo magkape ana lang mo diha sa may SM City no, magduga mulungtan na siya hangtod karong Biyernes no. Sani April July 14 no, April no. July 14 mga katambayan no, mulungtan na siya diha. So sumala pa na si mga kuan no, sip and shop sa coffee market no. Kun asa nasugdan na no ang nanana siya dira to mga coffee market sa Annex Event Center diha sa SM City no. Pwede ninyo kuan ang ginaingon nila nga finest brew sa Good Cup no. Kauban sa Coffee Co, Curve Coffee, Collaborators no, napod ng Paramount Coffee, Beanstalk, Beholden, Better Beans, Coffee Simple, 12 Coffee Roastery, Caffeine Davao, Coffee Celsius, JO Coffee Malita no. So mo na inyo hangkan po no chance na suportahan nato ang mga small coffee business entrepreneurs mga katambayan no. So perk up with coffee deals no, whether you are in the mood for exclusive discounts or group bundles, there's a deal no. Another deal mga igala brewing everyone no. Pwede ka makakuha og usa ka o makakuha og drink upsize no, ma-upsize ni mo drink for free no. Sa coffee bean and tea leaf sulod sa SM store no. I-avail lang nimo ang bundle, pwede po nimo i-avail ang duo bundle sa Dunkin Donuts no. Kung asa imong bayaran 100 pesos lang mo for medium size frappuccino pod usab no or pwede makikala 100 pesos medium size frappuccino para sa Boss Coffee sa SM City Davao no. So pwede po niyo magkuan no, pwede po mo dito no, hangout spots. Pwede niyo i-gather dito diha sa SM City Davao atrium may alang silahang Tara Kape at SM no Coffee Festival. Anyways mga katambayan dinita sa tong hisgutan no, kun asa nahimong controversial no ang usa ka kuan nga naay usa ka meeting magud nga nahitabo nahitabo nga meeting with the regional director and the officers of kaning kuan Davao City Police Office, and then katumanggod na ay nag-leak no. I don't know kung kisa nag-leak no, nga na-post siya sa usa ka news outfit. So mo to marag kuan kayo no nga basig pati katong kuan nga katong nga nahitabo manggod no, amot kinsa po'y nagsumbong-sumbong dapat lagi kung pulis mo ay na magsumbong-sumbong uy. Nagpulis pa mo kung mukha mo iyakin man day kayo mo. Daghan kini mga kwandra mga pulis mga
katambayan usa uban ha nga iyakin kayo hantod sa mabutang sa alangan nilang organization. Anyways, kung unsa ba gitong gimitingan gyud no, actually napagawasan mo og statement si PRO11 no, nagpaulahi lang ko. Atong paminawon no, ang pahayag gikan sa tigpamaba sa Davao City Police Office no nga si Captain Hazel Tuazon may tungod sa maong meeting ang hitabo no, ngayon wala daw bugbugan, patayan na lang ba daw no. Anyways, paminaw na to si Ma'am Hazel Tuazon. Report kung susunod nga mag-i-present. Sir, long, sir. Dili sir na ato lang iklaro nga katong meeting namo with RD around 5 a.m. last Friday is about sa peace and order situation sa Davao City, sir. And then gusto sa ato ang regional director sa katang mga recorded incidents natin sa murder, homicide, and then kung gamay ang physical injury, i-explain sa ato ang stations commanders. And then we'll explain naman sa mga station commander nato and then the regional director nato in connection na gusto sa 3 minutes response time na gusto sa ato regional director. Mo na gusto niya makita ang true picture sa peace and order sa ato ang syudad sa Davao. Kaya gusto niya sa iyang nakita nga suporta from the local government unit, kailangan on the part sa Davao City Police Office. Suklian po nato og maayong serbisyo. Nang sa 3 minutes response time nga gusto sa atong regional director nga makuha sa atong Davao City Police Office personnel, nato mga signings nga ginahimuan na to practice no para ma-perfect din nato ang 3 minutes response time. Though dili man dayon na makuha nato perfectly ang 3 minutes response time, ang Davao City Police Office is naning kamot man no na makuha gyud ni ang gusto sa atong regional director para makahatag gyud daw ta og maayong serbisyo sa katawang Davaoenos. Ang punto gyud ani ma'am, ang purpose sa atong regional director sa kaning meeting is ang kayuhan sa ato ang syudad sa Davao when it comes to peace and order situation. Kaya para sa ang Davao City ng Goodman is one of the safety city sa Tibok Nasod no. Ang gusto niya, mamintihan nato na o kung pwede gani, panabang pa nato no? Ang record sa Davao City nga city. So nga po ang paningkamutan nila nang sa programa sa ating regional director sa 3 minutes response time, paningkamutan na sa Davao City Police Office po. After that meeting, ma'am, unsa ang nahimong result after ato? Yes, sir. Bisan sa paman ang instruction sa regional director, automatic din na, sir, no? Ang Davao City Police Office na matunan. After ato, sir, series of CIMEX ang ginabuhat sa ato ang mga officers, station commanders, para ma-improve ang 3 minutes response time kung hindi man makuha sa isa ka station ang gihatag na senaryo sa ato ang officer din sa DCPO, kailangan na naay ka ng advice, no, guidance kung paano makuha sa station ang 3 minutes response time, especially sa kanang mga lugar nga daghan og mga cyclists, sir, no, so kailangan na atay mga motorcycles diha nga makaandang permi para makuha gyud nato ang 3 minutes response time. So dili ta focus sa ato ang mga mobile patrols na atay mga motorcycles po, sir, sa 3 minutes response time nga gusto sa ato regional director. Last lang, ma'am, nabasahan ako sa statement sa PRO11 na gusto po ni RD, ni General Torre, nga tutukan po ang number sa cases of rape din sa kuan. Unsa yung instruction in particular? Yes, sir. Kay based sa ato ang statistics, sir, no, sa index crime, prevalent ang rape una, and then the theft, muna sa, sir, no, and then the robbery. Muna ang ato ako plantilo, sir, pangis lang sa ato ang Women's and Child Protection Dress and Child sa Davao City Police Office, Police Major Berendo. Kaya ang rate mo, good, sir, na ay mga reports na late reporting, so na ay positive, na ay negative. So kaning sa positive, sir, mga na-educate na ni sila ba, kaya dili mang good sa tanan nga rape, sir, na ay penetration. So na ay rape diha, na ay any object na kuan sa part sa isa ka lalaki o babae, dili lang ka-focus sa mga babae nga biktima. So na hibalo na sila through series of pulong-pulong sa mga barangay, sa mga sitios, nakatuday gibuhat sa isa ka bata, sa isa ka babae, sa lalaki, is rape na rito siya. So naay positive, naay sir, no, nga na sila pagsalig ng report. Bisa pa man ato na iklaro, sir, no, ng rape incident sulod sa 20 ka tuig, pwede nato ma-file ang kaso.
No, ato na iklaro. And then kung mapahal ta og kaso walay bayad, no, matuta sa nearest police station. Ang ato lang gid is cooperation. No, ang rape man gud, sir, dili kailangan nga penetration na moingon na ma'am wala may medical certificate nga ika-attach to prove na na-rape ko. So ato na iklaro, sir, nga dili tanan rape incident is na penetration positive na makita sa medical certificate. Bisan pag negative makita sa medical certificate, ato klarohon na support lang ang medical certificate sa statement sa isa ka biktima sa rape na kaso. So, mo to mga katambayan, no? Gusto lang, nanay i-clarify, si PRO 11 Regional Director Brigadier General Torre, Nicolas Torre. No, kay nganong na siya na monitor ba? So meaning kani nga opisyal naga-monitor gini siya sa panghitabo gid, no? Even sa social media, no? So gusto lang niya masiguro, no? Nga accurate ang report nga iya nadawat gikan sa maong opisina. Di lang gud na to sa sagulan sa og kuan, no? Malaysia. Hopefully di lang sa to sagulan og kuan, well, mga amigo man nato ni tanan sila, no? Pero ay lang po ninyo ibutang salanganin po yung opisina po, no? Well, anyways, yun yung problema. Anyways, mga katambayan, balik ito man lang sa mga importante pinumdum ning atong sibianan. Yes, mga katambayan, balik kita din sa tuang panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Karong taknaan mga katambayan na atong tambayan, no, ang kining ginatawag nato na skincare, no. Skincare, no. Actually, naganaman tag ka ng mga kaning mga beauty aesthetic clinic diri sa Davao City, no. Not just Davao City but in the whole Mindanao, no. Tingala kung ano kuana ni karon, no, naga-bloom din sa tuwa sa kuan, no, sa ato sa Davao, no. And surprisingly daghan, no, daghan po nagapagawa pa po nagapakuan, no, naga-maintain, no, especially katong actually ang kuan man gud daw mga katambayan, no, ang pag-undergo ka ng mga beauty aesthetics, no, ipa-enhance mo gamay, no. So whether it is a surgical or non-surgical, actually na may mga non-surgical pod na mga kanang pagpagwapo, no. Para kuan lang gud, no, para ang kabalo naman ta, no, we are very aware, no, of this K-culture, no, o K-pop culture, no, nga kailang tungod sa ilahang influence daghan na pug naga sundog pod sa ilaha pong mga estilo, no. But actually, if it will give you confidence, no, for that, then go on, no. Inyong nang no, ay lang padala ng hikoy, nagpakuan siya, nagpakuan. Ang importante, wala mo na nga yung kwarta sa ilaha para sa maong kanang ginahimo ninyo nga beauty enhancement, no. I think walay dautan ana no, basta importante wala ka nang utang, wala ka nang scam para manguan, no. And anyways, ang mga grupo sa mga addition grupo, it's a group, and they called it CISA United, no. Nagpahigayon sila usa ka kaning seminar, no, dito sa to mga beauty clinics dinhi, not just in Davao region but in the whole tawagan ni whole Mindanao, no, aron nga ma-update sila unsa ang mga latest trends karon, no. Actually pangutan po na ako ni bang nag-strive ni karon, striving ni dili siya striving, it is really booming, no, ang beauty industry. Dili na to dili sa pagpanguan, no, pero it is really booming, no. And you know what this mean, mga katambayan? Revenue, taxes sa to ang government, no. So mas nindot ning so with this, no, mo ni siya ang karon, no, nga lagi gitapok nila ang mga mga beauty clinics, kanang mga tag-iya or even katong mga nagsugod pa lang, no, nga gusto mo venture in sa aning nga klase nga business, no. So karon, no, with the latest
nga mga technology or latest na mga trend sa especially sa kanin sa Korean mga katambayan, no, kay ang Korean man gud is mo ni karon nga kusog ni sa Pilipinas in Korean beauty. It's because fit siya, no, as to us majority of the Filipino murag mo nilang ginakon mo fit siya. It's because say mo hiyang siya kay say mata Asians, no, so mo na nga nagakuan ko. Anyways, mga katambayan, no, atong paminawon, no, ang nahimong kuan, no, pamahayag, no, sa chairman sa CISA United, no, diri sa Mindanao nga si si Madam Mikay Bayer, no, siya pod ang tagiya sa kaning Lady Boss pod na beauty di siya clinic, beauty center, ang dapat ito para dito magkamali, no, Lady Boss. So daghan man siya kanang murag clinic, Lady Boss, ayun. Na siya Academy of Aesthetics, no, naga-school na pud siya, incorporated, no. So Lady Boss Aesthetics and Wellness Center PH, no, siya ang I think siya ang CEO sa maong kuan, no, Beauty and Wellness Center dinhi sa Davao Region ata I don't know kung napaba siya sa ubang lugar, no. So iyang kuan din usay tumong sa maong seminar. And of course, mga katambayan, no, apil na usab sa tong nakahinabi, no, ang usa sa mga kuan, no, na apoy tagiyan, no, kaning hiyang international nga si kuan kanhi nga kuan, no, radio personality pod, no, nga si Miss Lucky May Paharilyaga. Anyways, tanaw nato. Yes, the goal of this activity is to unite all the beauty enthusiasts, mga beauty clinic owners here in Mindanao. Kasi kung anuhon man mo kung ma-observe nimo, ang Mindanao always left behind sa mga ingani na mga events. That's why we are very proud na amo agyud ni siyang na buhat karon na year. And we've been planning this for many years now, and then this came to reality today. And we have different owners and beauty enthusiasts all over Mindanao na nag-attend today, and we are very, very happy because we are also participated by the doctors and our partners, no, in this industry. Ma'am, how important po yung mga innovations natin in today's mga generation? Yes, very important because there are a lot of skin concerns nowadays that we have to address, especially ang atong environment po naga-change po, no. So ang different skin concerns there are different concerns na naapoy different interventions dapat. So we have to be updated and innovative in terms of these skin concerns. That's why atong mga procedures or mga skills na itudlo sa ato or i-teach sa ato ang mga doctors karon are the advanced, no, na pwede pod i-apply pod, no, sa mga dili good mga medical professionals also, and also katong mga estheticians lang ba nga kay naamang mga procedures na dili pod pwede para sa mga estheticians alone. So diri ni pod mahibalan pod naton sa mga scopes and limitations of the aesthetic na mga professionals nga naa dito. Ma'am, Lady Boss is the only one who offers this kind of yung conduct workshop. Lady Boss is the partner of the CISA United because I am also the chairperson of the CISA United here in Mindanao. So kami ang nag-collab noon with the CISA United para makam up din siyang event karon. And syempre for us, the goal of the Lady Boss Academy and the Lady Boss Aesthetic and Wellness Center is dili siya mahimong kompetensya, but gusto namang maging friends mi sa industry because the goal is to beautify people, to inspire the clients or the patients, no, na to become confident of themselves. So mao na ang goal natin talaga. Pero dili dyan malikayan, no, ang kanang mga pagsina sa Yes. uban, no. But how do we encourage each and every beauty esthetician and whatever who conducts certain? Actually, ang ako ang ginabuhat ana, instead of kanang mga sina-sina or kanang pagpanira, no, mao ni ginabuhat na ako is ginagather na ako sila into one because ang lahi-lahi mga big market. I always tell them na iba-iba tayo ng market. Let's focus to the goal of beautifying people and to give people the right procedure, no, the right result na dapat sa ilaha mahatan. Okay, ma'am, kung saan ka-try ng beauty industry here in Mindanao?
Actually, grabe. Kami po na kay after the pandemic, no. Nakita na mo how people are really coming to the clinics, no, to beautify themselves kasi parang nawalan sila ng gana after pandemic. And then daghan kayo that time ang kanang nakita nila nga nagtaba sila, no, and then feeling nila kanang end of the world na, so they start loving themselves. That's why we have this kanang quotation sa Lady Boss na love yourself first, because you can love other people if you love yourself first. So part of loving yourself is to be confident about yourself. So that's why we have this industry na to help people na maging confident about themselves. Karon mo after pandemic, kung saan na ba nakadako ang beauty industry here in Davao City and also Mindanao? In Davao City, daghan na kaayo, no. But we have this advocacy also to let the people know, no, na to look for a clinic, no, or a specific clinic na yung well-trained and knowledgeable sa ilahang mga services na ilahang ina-offer, no, kasi daghan naman pud kaayo karon but wala ta naga-degrade sa ilaha. But that's why we are calling them na to attend different workshops and seminars, no, para mas improve ang ilahang sa ilahang mga services and products na gina-offer. So ang industry na to is very karon, very dako. So kailangan nga very updated tayo and skilled, no, sa ato ang mga services na gina-offer sa clinic. So, continuing ninyo mag-update sa mga Yes. technologies in Yes. terms of tawagan ni beauty care industry. Yes, actually ang mga itudlo namo karon are the latest and advanced techniques from South Korea, and like actually all over the world ito na mga beauty techniques. I'm curious kung anong South Korea ang paninyo pala. Sila ang pinaka-advanced Oo, sila ang pinaka-advanced, and also sa mga products. Meron naman po sila yung mga products karon na fit po sa mga Asian skins na mao amo ang ginatulungan. At ako sa pwede yung itulog workshop. Actually, we have doctors here na naapoy mga non-surgical procedure na itudlo, no. At least the clinic owners are not encouraged to do that if they are not medically professional. But the doctors will encourage the public, no, or the audience na if you are a person na may capacity to do that or medical professional ka, you can do that procedure. And they also they will also share, no, kanang mga different techniques, no, para mas mapadali ang mga procedure kasi namang yung mga procedure karon nga mas dugay, like pila ka sessions ni mo buhaton. So naa sila yung mga different techniques karon nga pila lang ka session magiging effective na yung mga Pwede mo rin mo orient po sa yung ginatawag ng mga Korean but atong non-surgical. when you say non-surgical, syempre you know cutting of skin, no. So we have different procedure for the patients, no, na ginatawag nato nga non-surgical, like atong mga botox treatment. It involves needle but no cutting of skin. So yun ang ginatawag natin non-surgical. So we have mga surgical na procedure, like have rhinoplasty, yun mga surgical na yun. Nakabuk ang participants. We have 140 participants. Yes. Davao City lang siya. No, all over Mindanao. Yeah. Mga clinic owners yan, mga 90% of them are clinic owners and mga beauty. Yung mga iba dyan is mga papa-start pa lang. Yeah, this is the first in Mindanao. Of course, we expect na we expect, of course, another services for our clients, and we also expect na from Mindanao na pwede na to matabangan ang mga nanginahanglan, of course, to address mga skincare problems nila through this seminar. As a clinic owner, ma'am, unsa ang usual skin condition na kanang
treat yun sa inyo? Usually, ang mga problems magod sa, of course, here in the Philippines, kaya medyo hot, init, dry skin, mga oily skin, yun na siya. And of course, thanks to this seminar, at least mag-add ang amo ang knowledge ba on how to treat those problems na pwede di ay ta na ma-enhance pa ang mga beauties sa ato ang mga Davaoeñas or Mindanaoans through this kind of services na i-offer, of course, sa kanina seminar. Kung may home remedy no, sa mga treatments sa mga skin conditions, sa encouragement pa sa inyo. Okay lang mag-home remedy, pero if ang problem sa skin is kailangan good siya to be addressed by, of course, katong mga specialization for your skin problem. So it's better to visit skincare or aesthetic, or it's better to visit aesthetic clinics na, of course, katong mga registered nga aesthetic clinic in Davao para mas ma-address na to ang inyong problems properly. Ilan na kayo years in clinic? Ang clinic is 3 years na. 3 years na po mi nagapagwapa sa mga Mindanaoans and sa mga Davaoeñas. So siya po is Ang competition ba, since daghan naman kayo ang mga hinanang mga klinik na nagawas karon, kasi makahugot ang competition. Very tight. Very tight. Pero ang mga clients kasi, they go for, of course, service, comfort. Yan na. So, usually our clients nagabalik sa amo ang clinic because they are kind of bitang happy with the service, of course. Of course, gusto man nato nga ang ato ang mga clients is maka-feel sila o kanang relax, 'di ba? Kasi they go to our clinic, of course, para ma-address sa mga concerns and para ma-relax. That's it. So, itong link sa clinic, ganun mo? Skin aesthetics by Hiyang. Kadako raman. Yes, actually, kung ay magura siya, tawag ani, among clinic manggod is nabuo siya because of our skincare products. May sarili po din. Yes. Yes. So, nauna si skincare product na. Yes, nauna si skincare product before si clinic. Oo. Kaya para at least after nila matreat ang ilang skincare concern, nami mga take home sa ila ha, or na sila pwede sila magpalit sa mga products, natural products. thank you so much for your generous Sa Korean nga skincare ko, yes, first time. free blood-borne Pero nag-a-apply na din mga especially si Mami Kai. Si Mami Kai Manggod is very karang very genuine or very very generous siya sa pag-invite, especially sa mga clinic owners in Mindanao. So that is why pag naay mga events, ginakontak niya ang mga clinic owners. So murag kumagas in Mindanao, di siya kanang tight ang competition, but the owners itself kay murag kanang friendly avenue for clinic owners. So mo na siya ang nindot. Pero before, na-apply na nila sa inyo ang clinic kanang Korean Our last pamaagi presenter sa is Oo, Ms. yes. Mark Oo. Bag Salud. So, Oo, na-apply na namo ang mga Korean. And palakpakan naman po natin. Curious naman, ano gusto kang Korean stars sa skincare? Aside from trendy gid ang Korean nga mga services, mga skincare products, syempre, the best jud ang Korean actually in terms of skincare and mga products also as well. Because of globalization sa K-culture. Yeah, somehow, diba gusto na to og natural look na dewy. But syempre, ang naguna mo gina ang Korean. Or adaptation siya. So, mo to mga katambayan, no? Ang pagkuan dito, adto sa katong seminar, no? Alang sa mga katong mga beauty esthetician ba to? Tama ba ko? Beauty esthetician ba to? Atong basa atong balikan basis sa kuanto siya? Asa ito? Premium Korean Skincare Boosters Workshop. Uso na gid ang Korean sama sa gingon ni Miss Lucky May kuan daw. Tungod sa globalization sa K-culture, daghanag na ungo sa Korean beauty. Pero mas kuan man gid hiyang gid sa mga Asians gid ang kuan gid, no? Ang Korean beauty regimen ug mga procedures, no, whether it is ginatawag nato nga surgical or non-surgical. Anyways, mga katambay, mga taigong oras, hangtod sunod po sa atong panag-uban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas.